Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father B. Ngayon po ay Miyerkules sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. At para sa ating pagninilay ngayong umaga, magandang balikan yung narinig natin mula sa ating unang pagbasa, sapagkat ito ay malinaw na nagpapaalaala sa atin kung ano ang magandang maging disposisyon sa buhay. Kapag tayo ay binigyan ng pagkakataon na mamuhay ayon sa ating kakayahan, ayon sa ating sariling kaisipan, talagang gagawin natin ang lahat ng inaakala nating magandang dapat gawin. At yun naman yung kadalasan na ginagawa natin, di po ba? Pero minsan nakakalimot tayo. Ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Ito yung sinasabi ng unang pagbasa. Huwag nating kalimutan na anuman yung mga gusto nating gawin sa buhay, anuman yung mga pinagpaplanuhan natin sa buhay, huwag nating kalimutang ang lahat ng iyan ay ibigay sa Diyos at hingin ang kanyang tulong, ang kanyang go signal kung talagang iyan ay dapat gawin. Binibigyan tayo dito sa unang pagbasa ng napakagandang pananalita kung papaano natin dapat sasabihin o sasagutin yung mga kung anong ginagawa natin at pinapangarap sa buhay. Sabi dito ni Apostol Santiago, sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon. Mangyayari ang aking iniisip, mangyayari ang aking gustong gawin kung loloobin ng Diyos. Sa ganitong salita, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang kung anumang nais nating gawin, na para bang ipinapaubaya natin sa Diyos ang desisyon, Lord, ito yung gusto ko. Lord, ito yung pinakapangarap kong gawin. Lord, ito yung matagal ko nang talagang gustong mangyari sa buhay ko. Pero mangyayari ito, Panginoon, kung ipagkakaloob mo, kung gugustuhin mo, kung loloobin mo. So bakit ganito yung itinuturo ni Apostol Santiago? Sabi niya, ganito ang dapat nating maging panalangin sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas o sa mga darating na araw. Kaya anuman yung pinaplano at gusto nating gawin at yung mga pinapangarap natin sa buhay, lagi nating sabihin kung ipagkakaloob ng Diyos. Sa Ingles, sinasabi natin, God willing, mangyayari ang kung ano ang gusto niya. At ito nawa yung maging simpleng panalangin natin araw-araw. Sa ating mga pananalita, sa ating mga pag-iisip at paggawa, ang maging laman palagi nawa ng ating dasal o ng ating pananalita kung ipagkakaloob ng Diyos. Amen.